ito. Coach, anong ma-expect mo dito? Ganun pa rin, run and gun. The past few games ng Ginebra at Shell, as we see the starting lineups, pali run and gun, high scoring. Definitely for Ginebra, ganun ang gusto nila. Fast-paced, up-tempo game dahil yun talaga style nila. But Shell, on the other hand, can also play that kind of a game. So, hindi na lang natin malaman kung sino talaga may malaking advantage dun sa department na yun. But what's important tonight is really the defense. How well they will play the defense against the big man for both teams. At dito nakikita natin ang ina-apply ni Pido Harenson na pressure. Halos sundutin niya na sa mata si Ronnie Magsanok. Pero tingnan natin kung mababader si Ronnie. Tandaan po ninyo na kung merong isang malimit pagsaksak sa dibdib ng Ginebra, walang iba yan kundi si Ronnie Magsanok. Mukhang mahal na talaga itong team ng Ginebra, no? At mapapansin natin si Benji Paras is not in the starting five. I think that's one of the reasons siguro na hindi niya ipinasok agad ni Coach Chito Narvasa is yung foul trouble talaga. He's trying to keep him away, keep him away from those fouls, keep him fresh, stay on the bench. Manood ka muna, magpalamig ka lang ng konti dyan dahil sigurado pag dinipensa mo si Marlo or si EJ File, you will commit some fouls. Kaya inilalayo muna ni Coach Chito. Kumbaga, bayaan niyo muna ma-establish ang game. Samantala, first steal of the ball game, Gayoso almost traveled pero naiwan niya yung kanyang paa to score the first 2 points of the ball game. Yun ang sinasabi natin, establishing the tempo. At sa ngayon, ang Ginebra nakakuha ng unang fast break. Yan ang gusto nila. Tandaan po natin, yung last game ng Ginebra against San Miguel, nangupeti po sila. Kumbaga ngayon sa tag-ulan, walang ulan at mga patak sa kanila. Talagang yung nangailangan sila ng lutrina doon sa oras na yun, pero hindi nila nakuha yung fast break. That's it, very unusual ngayon. 6 fast break points lang sila sa isang laro. Samantalang average sila sa near 20s, no? 22 ang kanilang consistent average ng fast break. Samantalang dito si EJ File, high posting. Gayoso, eto pagka nakakita ng butas ito at panira, hindi nangihiya. Eto, diretso si Joey Guanyo, umiwas kay JV Gayoso, he ties up the ball game, ang ating first deadlock. Another example is sinasabi natin, kaya din ng Shell fast break because they also have the people and the manpower to do the fast break game. Kaya tignan natin who can impose its will tonight in this game. Eto si JV Gayoso, sa nagpo-posting si EJ File, may double team. Ang pivot ni EJ File ay hindi niya nadali at makikita natin doon yung malaking improvement na kailangan gawin ni EJ File. Coach, nakikita ko yung as we see yung post-up move, yung mga pihit ng paa niya na motik pa matraveling doon, palagi ko traveling dahil yung pivot foot niya yun ang iniikot niya, no? Pero going back to EJ File, may improve pa niya yun? Parang napakalilipis o napakaliliit yung mga pivot niya, yung reverse pivot niya o yung forward pivot niya. Parang hindi niya na ma-maximize yung height niya. Sa tingin ko kaya dahil alam mo to si EJ File, actually hindi naman siya nag-umpisa sa ganito. He's gotten some improvement already through the years. Kaya siguro sa tingin ko unti-unti lang yan, mahahasa rin yan with the exposure that he's getting. Wala kang pupuntahan kundi sa improvement. Ayun, dahil nasa kanya lahat yung materialis. Samantalang splitting his free throw si EJ, or rather making his 2 free throws si EJ File. Ito na naman, second steal of the ball game. And Ginebra is up to it. Sabi nila, hindi daw dumidepensa to, pero nakakadalawang nakaw na. Itong si Wilmer Ong, pass improve. Guys, sinupalpal sa likod ni Jolly Escobar. Ito yung sinasabi natin, kinontrol muna ni Ronnie at half-court setup muna sila. Victor Pablo, nakita mo naman yung kanyang napakatahimik na tira from the outside and he ties up the ball game for a piece. Mapapansin din natin itong Shell, when they have the opportunity, they will press, early press. At kanina sinubukan nila pero hindi pa nag-materialize yung turnover sa gusto sana nila. JV Gayoso for his third shot of the ball game. Nang naipasok niya lang yung kanina, yung kanyang steal, but the dalawang sunod ay hindi po niya naipasok. But I think he has the license to shoot, ano? Tama, may lisensya yan. Sila ni Harencio at Harencio. Si Guanyo to Terry Saldana. Yung kanyang paboritong spot, hindi nakuha. Rebound, JV Gayoso. Tingnan mo atake yan, Scott. Ito yung Marlo Aquino, ilalabas kay JV Gayoso.
Hindi makakat. Mukhang nadidinay coach si Marlo Aquino nung kanyang favorite spot. No? Yun ang isang hindi yata natin napag-usapan natin ngayon na actually, no? Nawala sa posisyon niyang paborito si Marlo. Oo, at binubugbog talaga siya. Makikita mo yan. Every time he will try to post up, he'll get pushed around. At ang gagawin ng depensa is try to deny him, getting close to the basket. Mamaya pag-uusapan natin yan at kung ano ang pwedeng i-counter ni Marlo Aquino. No? Although itong first conference niya, sa tulong ni Coach Yeng, susubukan nating dissect, no? Kung anong pwedeng gawin ni Marlo Aquino pag ganitong tinutulak-tulak siya sa loob o binabangga-bangga siya, nawawala yung kanyang rhythm. Samantala, yan, sinisimula na. Hindi siya makakuha talaga ng bola, coach. Oo, maganda yung depensa sa kanya nung malalaki. 2 seconds sa shot clock, Harencio, wala. At eksakto, nakuha ni Joey Guanyo ang bola. Ito na naman ang Formula Shell. And they're running. Itigil sila na realize nila na hindi sila kumpleto sa atake. You know, Chino, that's what happens. Pag nadepensahan mo ng maayos yung mga malalaki ng Ginebra, ang nangyayari, they will come up with a hurried shot. At nangyari na ngayon, nagkaroon ng opportunity ngayon itong Shell to run the break, pero they chose to play half-court foul. Yes, tinawag kay JV Gayoso. Tony Magsanok from the corner, titirahan si Harencio. Yung depensa. Oo. At 3 points yan. Yung tinira ni Ronnie Magsanok na yan. At tandaan po nila, kaya silang patayin ni Ronnie sa 3-point shots. Bad sign yan para sa Ginebra dahil itong si Ronnie, pagka sila kalaban, madalas maganda ay nilalaro nito. Meron niyang kinakaing special. Ito, panoorin niyo kung paano dinudumog si Marlo Aquino. Actually, ang na-foul si Ronnie Magsanok, pero yung depensa doon ni Terry Saldana na talagang katawan sa katawan, nililet go ng referee. So, nililet go yun. Makikita natin yan si Terry Saldana. Talagang binabangga dyan si Marlo at ang nag-commit po ng foul si Ronnie Magsanok. Pero tandaan po ninyo, sa 4 na possessions ng Ginebra, hindi nakakaporma si Marlo Aquino. Like in this one, battled up siya in a steal. Tignan natin kung anong klaseng reaction ang gagawin ni Sonny Jaworski dito. Ronnie Magsanok, dinaanan ng 3, hindi nadali. Ngunit what defense, no? Nilalaro ng Shell against Ginebra. Nagbunga yung hustle ng Shell doon, hindi lang nila na-finish. Oy! Wilmer Ong, mga kaibigan, down the lane. And you talk of improved guys. Kung si Bonel Balingit last year, itong si Wilmer Ong, baka this year, itong conference na to, in particular coach, ibang-iba to. Nahalata ba yung drive niya? Kaliwa. At nakikita mo yung nagagawa ng confidence. Sinasabi nga nila dati, ito si Wilmer Ong, nothing but just a wide body. Pero ngayon, merong athleticism na pinakikita, bumibit-bit pa ng kaliwa. A wide body or a warm body inside the court. Pero ngayon, talagang nagko-contribute siya sa effort ng Ginebra. One reason also why Ginebra made it this far. Yung mga silent contributions sa natin si Wilmer Ong. 6:54. Ito, near steal, hindi nabawi. O rather, nabawi ni Joey Guanyo from JV Gayoso. Hindi pa rin pinapasok si Benji Paras. Ito si Joey Guanyo, hook pass. Nakuha ni Pablo, supalpal! At sabi ng referee, kasama ang kamay. Pero ito tingnan natin kung saan tatama dito. Ayun si Victor Pablo. Ayun, naklik niya yung bola pero kasama ang braso. Well, ganyan yan. Pag nakita ng referee, wala kang magagawa dahil mukhang na-alter yung shot niya doon, coach. Tama. At si EJ File, hindi na kinailangan tumayo lang siya. Yan ang sinasabi namin potential. Meron itong si EJ File. Itataas lang yung kamay niya. Pag ikinaas yata nito yung kamay niya, nakakapit na siya doon sa net halos. Alam mo, the teams that beat Ginebra, ang mga nangyayari dito, yung kanilang big men are having good nights on the outside. Hindi mo pwede, yung ginawa ni Big Pablo mo, it's good na foul siya. Pero you cannot do that all night. What you can do is make that 8-footer or that 10-footer and make them come out. Yes, same way na ginawa ng Pure Foods against sa Ginebra. Naalala ko, nanonood kami sa probinsya noon. Nag-aasa bandang Tugigarok. Yung araw nung bago kayo maaksidente. Tinatanong ako ng mga bodyguard yata ng congressman noon, bakit daw ganun ang laro? Sabi ko, panoorin niyo si Jericho Diniera. Hindi yan pumunta sa loob, tumira sa labas. Kaya na parang nabugnutin doon sila Marlo, sila EJ. Hindi malam kung anong gagawin. So, same way, nakikita natin dito. Pero si Victor Pablo, sinubukan yung tumira sa loob. You have to do it some of the time just to challenge them and change the pace. Pero I don't think you can do that most of the time. Kaya mamimili ka ng tempo. Kung sa 48 minutes, baka pwede mong gawin yung mga 8 minutes lang. Marlo, ang kanya first attempt. Nakita mo,
ipinapasok ng Shell sa utak ni Marlo na Oo. this is going to be a hard night for you. Tama. Boy, Oo. hindi ito magiging madali para sa'yo. Duduguin ka para makakuha ng mga puntos mo. Ayan, it's a psychological battle. Hindi nila ibinigay yung dunk. No? Kung makakapuntos ka rin lang, yan, kunin mo sa foul shot. Hindi mo kami pwedeng dunkan ngayon. Nasasabi mo kanina na napasadahan natin, ano? Sabi mo kumpleto yung Shell, meron silang teammanship, meron silang coaching staff na maayos. Talking about the coaching staff at this early, halatang halata, ginawa nila assignment nila. Alam nila kung sino pipigilin nila. Pinanood nila yung laban malamang ng San Miguel at saka ng Ginebra. I don't think you can survive this league without doing your homework. Eh, no? At alam na rin nila Coach Chito, Coach Sani yan. At yun, it's a battle of the boards talaga. No? At sa ngayon, hindi pa nagbubunga para dun sa Ginebra. But for them to win the game, talagang kailangan mag-umpisa sa loob, papalabas. Hindi pwedeng papalabas, ano? Hindi pwedeng Labas, papalabas, papaloob. Vic Pablo, laglag Escobar missing the handle. At nakikita natin dito, taken out of the ball game ang dalawang higante ng Ginebra, si EJ File at si Marlo Aquino. Shell has a 3-point lead, 9-6. Shot clock at 7, 6 and 12 remaining sa ating first quarter. Uy! Ang gandang inbound pass, hindi na kompleto, and Terry Saldana na bigla siguro at meron kaunting tulak na nakaligtas doon. Alam mo, ang ganda nga nung pasa, nasabi mo, pero yung tao naman niya, 7-footer, nandun din sa ilalim, kaya tumayo lang doon at nagtaas ng kamay. Maganda rin yung dinipensa. Ang pasa ni Marlo Aquino kay Wilmer Ong ay basang-basa, and slowly mukhang yung depensa ng Shell is affecting Marlo Aquino. Oo, talagang pinakikita sa kanya na mahirapan siya ngayong gabing to. Turnaround Terry Saldana, Marlo Aquino for the rebound. Naghahanap ng butas pagpapalabas, hindi sila makapag-fast break din dito, Coach. Oo, at alam mo, itong 5 na to, mahirap din hinga ng fast break to dahil nandyan si Marlo, nandyan si... Hindi tumatakbo yan, si Wilmer Ong, at saka nandyan si EJ File. Talagang siguro mabagal-bagal pa to, hindi pa to ang fast break team niya ni Coach Marlo Sani. Aquino hindi pa rin makakuha ng kanyang puntos sa ilalim at sinasabi nga natin, nagdudugo na yung ring sa kanya. Sa hirap ng mga tira niya. Bugbog na. Ito si Tony Magsanok, 9-6 for Shell. Joey Guanyo to Vic Pablo. Vic Pablo, the drive, dilaglag ang bola kay Terry Saldana. Napaka-patient ng execution ng nilang yon. Napaka-mature ng pagkaka-execute ng play nilang yon. Pinakumit nila ang tatlong higante ng Ginebra bago inilaglag ang bola for the 2 points. It's a 5-point lead para sa Shell. Wilmer Ong probing the inside, wala siyang makita. Ito si JV Gayoso, who took 3 shots and made 1. Muntik mabitawan ng bola. Harencio, ang kanyang favorite shot, wala pa rin. Well, in that instant naman, nakita nila, naka-block yung mga big men nila. They go to that shooter option. Ngunit wala pa rin talaga. Kanina si Kinito Henson, isa sa mga sabihin nating all out talaga na hindi naman critic, pero ganun na nga yata. Hindi naman. Talagang sinasabi niya lang siguro ang katotohanan. Amo kami traveling doon na nakalusot. Hindi. Ang sinasabi namin dito, yung inability ng malalaking tao to score for Ginebra. Pagka, alam mo, napaka-basic ko kahit intercolor coach, sasabihin sa'yo, pagka hindi tayo makashoot sa loob dahil maganda ang depensa, tumira tayo sa labas. Yun ang hindi nagagawa ng Ginebra ngayon. So far, ano? At ang palakpakan po ay para kay Noli Noxin. Ito si JV Gayoso, umatake. Ay, namang hindi pa kasama ang break. So, may kasamang magandang depensa at may kasamang parang malas. malas ng konti. Ito po ang Ginebra and they're staring at a 7-point deficit, 13-6 sa pagpapatuloy ng ating first quarter. 13-6 ang Ginebra, may 6 na puntos lamang at pag-uutuunan natin ang pansin ng Ginebra. Anong problema nitong Ginebra, Coach? Early goings natin. Well, for now, ang shooting percentage ng Ginebra, ayan, scoreless in the last 3 minutes. 2 out of 10 lang sila at ang Shell naman 5 out of 11. So makikita natin kaagad yung shooting percentage, both Shell and Ginebra, malaki ang diferensya. First, after 3 minutes, ang unang na-score ng Ginebra ay through the free throw. Deuce ni itong si JV Gayoso. Pinasok na si Benji Paras after more than 8 minutes na nawala sa atin sa game, Coach. So parang ang feeling ni Coach Chito, Nabawasan na siya ng 2 fouls at least. Nakasave siya. Si Benji Paras ay merong 3.5 quarters para mag-commit ng 6 fouls. Victor Pablo nakawala, andun ng rebound. Pero sa rebound, itong Ginebra talaga napakahirap tinagin. No? The best rebounding team yata ito. Wilmer Ong talaga. naman. Pag
napapasahan sa loob itong si Wilmer Ong at nasa shaded lane. Hindi mo Mahirap. pwedeng bababayaan ito at lolokohin ka nito sa ilalim. Lalo na yung dating niya, may momentum, mabigat siya. Malapad So, siya eh. mahirap talaga pigilin yung momentum niya. Sa sobra kasing lalaki ng front line itong Ginebra, nakakalimutan nilang 6'5 at almost 300 pounds itong si Wilmer Ong. Ito ang patience ng Shell. Pinakikita nila dito sa offensive pattern after the offensive rebound. Victor Pablo against Wilmer Ong. Victor Pablo. Well, yun, lumapas yung inability ni Wilmer Ong, no? To, yun ang minsan disadvantages ng isang wide body. Last 3 plays, makita natin na si Vic Pablo talagang ina-isolate nila at tinitake advantage nila yung advantage ni Vic sa quickness against Wilmer Ong. Alam ni Vic na pagka binabangga niya si Wilmer Ong, hindi matitinag yan. So, gagamitin ni Vic dyan yung kanyang yung soft jumper niya. O kaya yung kanyang quick first step. Meron siya niyan eh. Yung tira na yun ni Victor Pablo, reminiscent yun nung tira nung si Robert Parrish na dating sa Boston Celtics na ngayon nasa Hornets. Yung kanyang turn around na patented din. Napakataas nung pasa na yan, hindi na dakot. Benji para sa ilalim, ang kanyang dukot sa ilalim, walang nagawa ang Ginebra at ang reaksyon ng Ginebra, lamang ng 8. Ang Shell ay iniintay namin dito sa ating first quarter. At eto pa yung press. Uy! Wilmer Ong, Wilmer nakuha Ong. na naman ang bola, hindi niya nadalin. Benji Paras. Eto, nakikipagbugbugan sa ilalim and Wilmer Ong seems to be tuckered out. Coach, hindi na makatakbo ito. Oo. Uy! Eto si Benji Paras against Marlo Aquino. Bibigay kay Joey Guanyo. Open for a 3. Patay! It's a big 21-10 lead para sa Shell against Ginebra. 2 minutes and 18 seconds left sa ating first quarter. Again, we see another press at kanilang talagang mini-maintain nila yung momentum na to. Hirap na hirap ang Ginebra, taken out of their ball game itong Ginebra. Ito si Marlo Aquino to JV Gayoso. JV Gayoso pinasakin Terry Saldana. Nothing Ginebra can do well dito sa ating first quarter, and Shell has been playing so well, no? Lalong-lalo sa depensa, coach. Isa pang malaking problema actually ng Ginebra at na-mention din ng ating kaibigan na si Kinito. Yung kanilang turnover, no? Nakikita pala natin ngayon, puro turnover na tong Ginebra. Oo, palaging pag naglalaro ang Ginebra, namumutik-tik ng turnover yung score sheets ng mga statisticians natin. Oo. Ito si Harencio. Umatake, bumangga kay Joey Guanyo. Bagsak si Guanyo, bagsak si Harencio, and Joey Guanyo still on the deck. Oo. Masama ang tama, hawak-hawak kanyang batok, and we have a timeout. Babalikan po natin, titignan natin ang sitwasyon ni Joey Guanyo. Kumalabog ah. Ito po, titignan natin yung last play, no, involving Joey Guanyo sa pagtira ni Pido Harencio. Ayun, tignan nyo yung tama ni Joey Guanyo sa sahig na pagbangga sa kanya ni Pido Harencio. But Joey Guanyo is up and about, although pinalta na siya ni Elmer Lago. Oh, naggusto lang basketball din yung ulo ni Joey doon, tumalbog dun sa sahig. Nakakatakot yung mga ganong klase ng mga pagok. Buti na lamang at ang laruan ng mga professional basketball players gawa sa tabla. At saka soft court ang tawag nila, parang merong cushion sa ilalim pa yan. Kung ispalto yan na nilalaroan sa kalye, naku, gas-gas na yung batok mo, diretso ko pa sa ospital. Uy! Samantala, stepping si Noli Locsin. Sayang yun, nakuha na niya yung bola, kaya lang not stepping siya sa baseline. Minsan yun ang disadvantages ng malalaking paa pagka size 30 ng paa mo. Kung maliit, hindi ka ma-stepping. Oo, matatakas kung kasi liit ng mga paa namin ni Coach Seng, lusot na kami doon. Pero kung 13 ang paa mo, ay huling-huli. Papatuloy mo ang reaction. 1 minute and 22 seconds left. Lamang pa rin po ang koponan ng Shell. And they've dominated the first quarter so far, Coach. Oo. Ito again, patient offense. Ano? Makita natin, very deliberate sila ngayon. Hook shot, Benji Paras over Marlo Aquino. And Marlo Aquino, hindi malaman kung anong gagawin niya rito sa larong ito. Oh, definitely. Hindi pa siya nakaka-score sa offense. At sa defense naman, talagang sina-challenge din siya ng mga dinidepensahan niya. Mukhang after so many games and after some scary moments doon sa mga malalakas na teams, nakita yung weakness ni Marlo Aquino. Tira ni Pido Harencio, wala. Benny Cheng, ang kanyang offensive rebound. Ayun. One of the few times na nakakuha ng offensive rebound and a conversion for Ginebra courtesy of Benny Cheng.
Again, these points from Benny Cheng or from the other players na masasabi natin coming off the bench, magiging importante ito. No? This will, for the moment, stem the tide for Ginebra at hanggang sa dumating yung hinihintay nilang laro dun sa kanilang talagang main people. Kahit na intricals ito, sandali, at may sinesenyas ang referee. Ang foul nakumit pa ata ni Marlo Aquino. Si Marlo Aquino nag-commit ng foul at Ronnie Magsano, coach. So, clarification dun sa last play na yon. Kaya natin nakikita rin si Terry Saldana dito sa free throw line. Nasa penalty ang Ginebra at dahil loose ball foul ang nakumit ni Marlo Aquino, automatic 2 free throw shots. Medyo nangingiti rin si Coach Sani doon sa tawag na yun dahil medyo pati tayo hindi natin in-expect na ganun nga pala yung tawag na yun. Kasi doon sa itsura noon, mukhang si Ronnie Magsano kang foul. Ang nakakumit ng foul. But it turned out, ito pa lang si Marlo Aquino ang tinawagan ng foul. An offensive one. Kaya nasa free throw line si Terry Saldana. Second free throw ni Terry Saldana. Pasok. Score natin, 25-15. Shell in control of the first quarter. Ito, pumipress sila. No? Makita natin, they will start from about 75% of the court and press on. At ito, press pa rin ito. Ito. Very patient naman ang Ginebra sa kanilang execution. Ito si Benny Cheng, idalagdag ang bola sa gilid, si Pidong. So, yun, finally. Patience pays off talaga pagka ganun na hinihintay mo kung sino yung best option mo, open shot. Ginebra seem to have learned from the Shell experience, no? Dahil yung Shell ganun, no? 4 passes, 5 passes before the shot. At ganun ang ginagawa nila dito. Uy. Ronnie Magsanok, hindi nakuha yung pick. Ito, 5 seconds sa shot clock. Alam ni Benji Paras ba? Tinignan ng oras. 3, 2, 1. Uy! Ubos ang oras and Benji Paras won't get that shot off. And Benji Paras sa pagkatapos ng first quarter ay nagkakalmutan sila ni Benny Cheng. And that ends the first quarter. Sinabi namin sa inyo, ang ball game na ito ay magiging madugo. At ganyan po yung ball game na ito hanggang matapos. Magbabalik po. Second quarter ang naging istorya ng first quarter habang tinitignan po natin ang paa ni Wilmer Ong, natatabunan lamang po yan. Yung kanyang big toe ay nalalagyan po ng nababalutan ng yelo at sa football parlance yung turf toe, yun ang kinakatakutan ng napakaraming players dito. Mukhang may iniinda siya doon sa bandang big toe niya. Yun po si Wilmer Ong. Storya ng first quarter, eto si Coach Yeng. Ito, 25-17 po first quarter at ang shooting percentage ng Ginebra ay 35% lang. Uy! Meron tayong nakita ng isang 3-point play opportunity sa kapapasok lamang ni Vince Season. Coach, yes, you were saying? Ayun, ang 50% naman ang percentage ng Shell. So napakalaking difference yan dun sa in terms of shooting percentage. Talaga yung opensa ng Ginebra na kanilang inaasahan, hindi pa nila makita sa ngayon. 25-20 and ang Ginebra slowly inching in. Ito yung dinidiscuss namin ni Coach kanina. Yung field goal shooting, yung 50%, 35% ng Ginebra. Naroon, kapapasok sa ball game. Ang kanyang tira wala. And Luxin clearing out everybody, including his teammates para doon sa huling rebound na yun. Ito si Benny Cheng at nagkaroon na ng alterations dun sa movement ng Ginebra. Ito si Marlo Aquino from the side, from the key. Wala pa rin. And Benny Cheng, parang tigre, nakikipaglaban. Arencio 3-point shot, wala. Aquino for the rebound. And Aquino losing the handle pero naibigay pa niya kay Hison. Hison, pagsaki Marlo Aquino. Marlo Aquino failing to handle the ball. Hirap na hirap si Marlo dito sa depensa nito. Ang nangyayari, parang ipinipilit pa rin na ibigay ang bola kay Marlo, no? So, siguro medyo relax lang muna sila, no? Ang may sinasabi nga si Michael Jordan minsan daw, ano, may kinausap siya. Si Stoudemire, isang player din, ano? Nagigil. Ang sinabi niya don't chase the game. Wait for the game to come to you. No, parang parang Zen philosophy nga. Coming from a demigod ng basketball si Michael Jordan. Ang sinasabi mo ni Coach dito, minsan talagang may tendency ang mga players na manggigil, lalong-lalo. Pagka expected na i-score ka in bunches like Marlo Aquino. At ang sinasabi po ni Coach dito, hintayin niya lamang at settle din yung ball in game niya. Oo, tama. Darating yan, magtrabaho ka lang. Loose ball foul, Noli Locsin. And that's a useless one. Ano, kuha niya na sana yung inside track and he had to ward off. Oo. Minsan yung mga reflex habits, action. Reflex action na lang yun actually. Sa kanya na ang bola. Ito,
tingnan niyo yan kung ano yung sinasabi namin na reflex action ni Coach Yeng. Ayun, no? Asa kanya ng inside track. Hinawi niya yung kamay ni Terry Saldana. Terry Saldana ngayon ang magbibigay ng bola kay Lago. Ito po si Elmer Lago. Yung younger version. Ito bumukot sa kapila. Sa athleticism, napakasarap panoorin itong si Elmer Lago. Pwedeng magtagal ng konti sa area. Suspend ng konti. At tutukutin. Katulad dito, nakaangat pa yung nakadikit pa halos yung paado sa kanyang ayun, tuhod niya. Nakabaluktot na ng todo. Na-shoot pa niya. Ganda ng pagkaka-take off niya rin sa basket na yun. Kaya kung materialis at materialis lang ang pag-uusapan, itong Formula Shell has got what it takes to be a contender. Plus they have the balance, ano? Meron silang veterano, meron silang mga bata. Talagang itong team na to siguro pinag-uusapan nga namin ni Coach Chito, no? Ang frame, ang kanyang time frame dito is 2 to 3 years, no? At siguro malapit nang ma-fulfill yung kanyang time frame. Meron na siyang may nailagay na siyang kumbaga foundation, ano? Meron na kumbaga nabuhusan na ng semento yung pundasyon ng kanyang team na ito. At kung inside defense ang pag-uusapan, sasabihin natin kahit sinong coach matutuwa na sa ipinapakita nitong Formula Shell in the early going. David, ipapasok dito Henso. Ito si Romel Santos at isa rin sa mga napuna ni Kinito Henso na uulitin po namin. May disclaimer kami ni Coach Yeng, no? Pero si Kinito, the opinion of one is not the opinion of all. meron na tayong pananggay, no? Si Kinito Henso, paborito po namin pananggay. Pero hindi, ano yun, tama yung sinasabi niya, itong David, napakagaling na bata nito, but he is not given time to settle, no? Minsan ang tendency, katulad niya, kapapasok na sa ball game, gigil na agad siya. Ito si Lago, lilipad, challenging, wala, and Hison for the rebound. Hison, tumatakbo, sa likod na si Lago, bibigay kay Marlo Aquino, and Marlo Aquino. Again, it's a case of parang nasa isipan niya. Nasa isipan niya na itinitiran niya na yung bola pero hindi pa niya nasasalo. Ito na naman, babalikan na naman natin yung sinasabi ni Coach Yeng na palasabihan. Siguro parang isang tip na ibinigay ito si Michael Jordan. Don't chase the game. Don't chase the Let game. it come to you. Yan ang ginagawa ni Marlo Aquino. Gigil na gigil. Gusto niya atang umiscore agad ng 10 sa isang hawak ng bola. Samantala ito si Hison from top of the key. Ayun. Kung meron kang ganun, pa-i-score. Siguro isa rin coach na pwedeng gawin nila ng Ginebra dito. Huwag agad ilaglag ang bola kay Marlo. Kasi nangyayari mo kung napaka-obvious na Marlo is the first option. Tama ka ron, gawin siyang second or third option. Huwag siya agad titignan. At meron namang ibang kaya umiscore din sa kanilang team. Katulad ng win season sa Noli Locsin. So dalawang option agad yung nakikita natin yan. Tama. Ito si Terry Saldana to Lago. Lago open, the drive against Benicheng. Pad! At hindi nila malaman ni Benicheng kung gagamit siya ng hagdan o hihirap siya ng racket para maabot na yun. Again, kung tutusin natin itong Ginebra team na to, dapat hindi matitirahan ng ganung inside na baskets. Makikita natin, malaki yung mga players mo, 7-footers and 6'9", nandiyan pa si Noli Locsin. Pero may mga nakaka-drive pa rin. Again, that's also something to look out for, is yung challenge ng big men sa kanila. Parang kulang yung reaction, kumbaga mabagal ang reaction dun sa mga mabibilis na incursion sa inside ng Shell. Ito si David. Wilson open for the three. Wala. Pero maganda yung pagkaka-set up ng play na yun. Ito si Naron. A first turnover committed. Terry Saldana to Naron. Well, maganda yung intention ni Terry Saldana. Ang problema, hindi maganda yung pagkakapasa niya. Naron, hindi naman kilalang receiver ito. Ito si David against si Santos. Ito maganda to. Matali na si David dito dahil Santos hindi naman kilala ito. Parang defense. For his defense. Ayun. Tignan natin si Vince Hison. At yun, magandang option yun. Baka makakalimutan na ng Shell yung Marlo Aquino at pwede na siyang tumikada ng konti dito. At saka makakabuti rin kay Marlo dahil ang attention mapupunta muna sa labas. Oy! Supalpal! Butatang-butata. Si Peter Naron, ginamit niya yung kaliwa niya. Tama-tama sa kanan ni Marlo Aquino. Ano hindi mo pwede gawin kay Marlo yan? Narinig tayo ni Marlo. Dumrive kasi si Elmer Lago kanina. Sabi natin, nasa na yung mga malalaki nila. Mukhang hindi siya ma-challenge. Ayun, ito, sinupalpal niya. Si Marlo Aquino, still one of the best, if not the best shot blockers I've seen in years, no? Ang isang bilib na bilib akong shot blocker dati, itong Simon Fernandez. Pero iba itong Marlo Aquino with his height. Ito si Noli Locsin. At
Napuhayan bigla ang Barangay Ginebra. Si Noli Locsin defying the odds. No? Kung gravity pag-uusapan, talo si Noli Locsin sa lapat nito. Madaling hahatakin. But yung ability niya to suspend himself in mid-air, talaga namang something to mark. Ako nagtataka ako kay Noli, paano niya nagagawa yan sa shape ng kanyang katawan, ha? Wala, talagang God-given itong space itong batang ito. Uy! Samantala, may sirada sa labas si Benji Paras. And I think Benji Paras saw what Jerry Cudenya did to Marlo Aquino. At kaya minamaster niya yung tirada sa labas na yan. At si Benji ho ay 4 out of 4. Wala pang mintis, ha? Maganda yung pagkakagawa ni Chito ng pass off the bench. Umatake si David. Ang kanyang katake, merits nothing, pero makakuha siya ng foul. Number 0-0. Walang number po yun. Si Romel Santos, ang backup guard ni Ronnie Magsano. Talagang very keen observer ka na rin. Alam mo na rin na nakabuti kay Benji yung coming off the bench niya. Naka 4 out of 4 po agad si Benji. At nakaiwas pa siya sa foul. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Sabi nga natin, baka yung first 6 minutes na yun, 2 fouls agad. Nakatipid ka agad. At dito, gagawin na ni Coach Chito Narvasa ang kanyang pagsashuffle. Nilabas na si Peter na ron at balik na naman si Victor Pablo. At yung assignment ni Chito Narvasa, siguro yung estudyante ito masipag gumawa ng assignment. May katulad ko. Marlo Aquino, hindi pa rin makashoot. Si EJ File ang nakashoot. Ayun, napakalaking bagay nun. Pag hindi nakakashoot yung isang poste, sa isang poste ka kumuha ng kuryente at yun, meron suporta yun. Ito, 5 points na lang. Pa-foul shot pa po si EJ File. At makita natin, ito yung nangyari dahil dun sa pagbabalik ng inside game ng Ginebra. Unang-una, nakashoot dun sa driving layup si Noli Locsin. At ngayon naman po, itong follow-up ni EJ File. So, their game has to come from inside to the outside. Yun, meron ng swerte. Kanina, hindi sinuswerte. Ngayon, abot-abot. Baka pag tumaya ng loto to si EJ File, tumama na siya sa swerte niya doon sa free throw yun. Ito si Lago, hinahanap si Benji para siya. Baka manalo yan, hindi na mag-basketball yan. Hindi, kailangan pa yung basketball. Romel Santos, ang ganda ng pasa mo, hindi lang nakumpleto. And EJ File for the rebound. Ginebra threatening. Ang kanila pong hinahabol ay 4 na puntos na lang after a high of 11 points sa 21-10. Nasa kanila na momentum. At ito, Marlo Aquino. oh, wala pa rin. Ilan ang bukol ni Marlo Aquino. Wala pa rin nung nai-score ang batang ito. Romel Santos dumaan. Inilaglag kay Victor Pablo. Victor Pablo short on that shot. Ang kanyang follow-up. Yun ang pumasok. And Vince Season is slow to get up. Oo. Coach, may problema si Vince Season. Meron. Yung kanyang kanang paa. Is asking for a 30-second injury timeout. Sumalampak si Vince Season. Awak ang kanyang kanang paa. Hindi natin malaman kung tuhod ito. And takbo po sa kanyang tabi ang mga seconds ng Ginebra. Napakasayang naman dahil si Vince Season kumakamada na. Nag-uumpisa na mag-init yung kanyang kamay kanina. Si Season may 7 points na. Oo. Tignan natin kung ano nangyari dito. Kanyang paa, yung paa ni Vince. Ayun. Nag-slide Oo, ayun, napilipit. At yun, hindi na siya nakatayo dun. Kita mo agad na may tama sapagkat normally, ang player pagka nasa ganung posisyon, iiwas sa makakadagan sa kanya. Oo, pero siya, hindi siya nakaiwas eh. ang inintindi niya yung sakit ng paa niya. At ito, pinasok na ng coach ng Ginebra ang kanyang sarili. Si Coach Sonny Jaworski nasa loob upang paltan ng injured na si Vince Season. Vince Season. Ito at tinitignan natin, sinisikapan lamang ni Vince Season ang kanyang sintas. Kumbaga pinapagpag lang yung mga ganyan. Para palang kabayo rin ito. Ganun-ganun lang yung paa. Papagpag lang ng konti, tatakbo na naman. Ganyan ho talaga yung mga basketball player. Matitibay din ang mga katawan niya at hindi ka pwede maglaro lalo na sa ganitong klaseng level kung marupaman mo gawa sa lawani. Ito si Romel Santos after the miss. Romel Santos, a steal from behind by Baldavid. Completed. Yun ang sinasabi natin. Given a chance to warm up itong si Baldavid, yung malaking wonder sa magagawa nito sa loob para sa kanyang team. At nakikita mo rito, nakikipagsulta pa siya sa kanyang coach. Oo. At binigyan naman siya ng independence ni Coach Jaworski tawagin ng play na gusto niya. Laki Marlo. For the first time, nakita ni Baldavid at ni Marlo Aquino ang basket. Marlo Aquino scoring his first 2 points and Shell in trouble. 4 lamang ang kanilang lamang dito sa second quarter. Anong nangyari doon, Chino? Nagpasahan sila sa labas. Ang tira ni Lago nakuha ni Baldavid. Baldavid, ang kanyang tira, ang soft jumper, wala. But Marlo Aquino there for the rebound. Palibag si Terry Saldana. At least Marlo Aquino's fighting. Lumalaban, ha? Ito, may timeout. Ginebra San Miguel wants timeout. Ibibigay po sa kanila.
Nung first quarter, nabugbog ang Ginebra sa Shell. Pero dito sa second quarter, with 5:14 left, nabuhayan po sila. Nagiging quarter ito ng Ginebra at itong pagpasok ni Val David, kanya nakuha yung tempo. Yun! At ibang klase talaga pagka nag-init ang batang ito, no? Ang ginawa ni Sonny Jaworski, pinagsimula niya ang veterano. Siyempre si Pido Horenzo, ang mas matanda kay Val David ng Dihamak. Pinabayaan niyang itong tapusin ng first quarter. But ang malaking difference dito yung pagpasok ni Val David. Oo, yung spark na kanyang binigay sa kanyang team. 2 points na lang po ang lamang ng Shell sa puntong ito. Yes, 36-34. Benji Paras. Getting the lucky bounce at ginawa na lahat ni Marlo Aquino ang panlalansi. Hindi pa rin nangyari, wala pa rin nangyari. 5 out of 5. Binigay kay Marlo. Marlo slams it home. At humihingi ng foul si Marlo Aquino. Hindi ibibigay sa kanya yan. But definitely, ang higanting tulog kanina ay nagising na. Unti-unti nagiging laro ng Ginebra, no? Inside game kay Marlo Aquino, fast break naman ang Cordon Val David. Ito na talaga yung laro na gusto ng Ginebra. Benji Paras, umira naman sa labas, trying to draw out. Itong si Marlo Aquino. First miss ni Benji yun. Ito si Ronnie Magsanok, bibigay sa gilid. Marsan from the corner. Wala, rebound. EJ File. Ito na. Ito, tumatakbo na naman. Ang Ginebra, Luksin. Ay! Ipapasa kay Marlo Aquino. Although Marlo Aquino stands 6'9", ang pasa na ibinigay ni Noli Luksin ay parang pang 8-footer. Ito yung pasa. Ito yung pasa. Yung una, kanina. Yung dunk muna ito. Ayun. At kumbaga, merong patiin pa at humihingi ng foul si Marlo Aquino. Sa pagbabalik nun, sayang, ma-replay sana yun, no? Oo. But don't make no mistake about it, mga kaibigan. Bumalik na po sa pagkakatulog itong Ginebra. They're down by just 2 points. Marsan to Paras. Paras making his move. Umatake! Ayun, depensa ng EJ File. Nagkamot ng ulo. Nagkamot ng ulo si EJ File. Hindi niya alam paano nakalusot pa ng ganun si Benji. Ito si Marlo Aquino from the corner. Hindi pa rin madali. Tip in. Hindi nadali ni EJ File. Ilalabas sa kanyang coach. Binigay kay Val David. Val David open. Sumisigaw ng general ng pwesto. Tumira ng 3 points. Oy! Nako naman! And this guy is scorching the hoops dito sa ating quarter na ito. Meron siyang 6 na puntos to go with his 3-point shot. But aside from sparking his whole team, no? Not only himself. A bubble by Marsan. It's a 1-point lead for Shell. They have 8 seconds on the shot clock. Natataranta mga kaibigan ng Formula Shell. Victor Pablo, basket. Clutch basket talaga, totoo. Alam mo kung saan ka pupunta kapag nagigipit ka, no? 5 seconds on the shot clock. Tinirahan ni Victor Pablo. Hoy! Na isang pressure. Aagaw. At Sonny Jaworski is there para pigilin ng fast break sana. At teka, nagtitinginan yung referees. Kung si Marsan ang last touch. Pero sabi ni referee Ilagan, si Sonny Jaworski ang last foul. But Sonny Jaworski, despite his age, hindi ko namin sinasabing matanda yan, ha? Tignan nyo kung paano makipagbakbakan. Ang pagsabayan sa dyan. Siyempre sabi sa inyo, magsi-55 na yan. Kita mo naman yan, inaunahan pa niya si Marsan. And we have this timeout. 42-39, isang basketball fan. Ito si Ronnie Magsano, kumatake. Ang kanyang tira wala. Rebound, kontrolado ng Ginebra and Sonny Jaworski. Ito, nagpapakitang kahit na 20 anyos ka, lalabanan kita. Val David, ang kanyang atake! Talaga namang, the second quarter belongs to Val David. At pinanikitan tong batang to na talagang may lugar siya rito sa Ginebra. Well, definitely. Siya naging key dito sa quarter na ito at naibaliktad niyan. Takbo ng laro. Ngayon, ang takbo ng laro po ay para sa Ginebra na. Ang momentum may hawak na nila. Pero lamang pa ng isang punto sa ang Shell. Ito si Benji Paras. Oy! Yun. Wala nagawa si Sonny Jaworski doon. Hindi niya malaman kung drive o darating yung depensa sa kanya. So, pinanood na lamang niya. Ito si Marlo Aquino. Sonny Jaworski against Ronnie Magsanok. Pinigit ang pick. Sonny Jaworski dropping off to Marlo Aquino. Marlo Aquino shooting ang kanyang tira. Mahina. A foul on Terry Saldana. Terry Saldana ba o Benji Paras? Benji Paras committing his second personal foul. Pero magaling pa rin ang ginawa ni Chito Narvasa. He kept Benji Paras away from those silly fouls early goings ng ball game. Pero dito, dalawa na agad na kolekta ni Benji. Si Benji Paras po, 7 out of 8, ha? 14 points na po si Benji sa puntong ito ng laro natin. Ito na naman. Abot ito si... pang shooting ng Ginebra. Henson, may pagkaya, may ESPN yung psychic. Puro Kinito Henson tayo, ha? Kasi, yan yung sinabi niya Kasi alam niyo sa umaga, ganito ang ritual ko. Pagbabasa ako ng dyaryo, panonoorin ko lahat kung ano sinasabi ng mga tao. Ba't natinignan ko yung sinulat ito si Kinito? Titignan mo rin kung sino pwedeng
paniwalaan at Oo. hindi pwedeng paniwalaan eh. Pero doon sa sinulat ni Kinito, at least doon sa 10 sinasabi niya, labang isa na yung mali. Hindi, biro lang. Sa 10 sinabi niya, yung 4 to, nakikita nating tama na dito sa game na to. Pero nagagawa ng adjustment ng Ginebra, yun ang kagandahan. Palagi ko pinasa ni San Jaworski rin yung kanina. Uy, mintis ang layup ni Vic Pablo. Ito naman, si Noli Locsin. Aatake kay Ronnie Magsanok, nabitawan ng bola. And Benji Paras for the steal. Ito ang hustle ni Sonny Jaworski. Hinahabol si Benji. Ang pasa niya, napitawan ni Pablo. And Ginebra has another chance to tie up the ball game. Labang po ng dalawang shell. A minute and 9 seconds left dito sa ating first half. Wise move here by Val David. Nakita niya yung momentum, nagbali-baliktad dun sa maraming turnover. So hinawakan niya muna ang bola. Posting up is Sonny Jaworski. And Sonny Jaworski is down. And a foul committed. Pag si Benji Paras ito, 3 fouls na ito. Benji Paras ka, coach, and Nako. sayang nailigtas na siya ni Chito Narvaza from potential foul trouble. But still, dito sa ating pagkakalahati ng ating ball game, meron na siyang nakukumita 3 fouls. Oo, at penalty situation. So si Coach Sunny magpa-foul shot. Uy, Aba, ito problema. meron yan, Foul shooting din. napakalaking problema nito. Itong Ginebra, may 10 chance to throw free throw shots na napaka-importante dahil yung free throw shot, pagbilang mo sa bandang dulo niyan, malalaman mo, yun ang ikinatalo mo. Oo, doon lang yung makikita mo gaano kasakit ang pagkakamintis mo ng mga foul shot. 50 seconds left dito sa ating first half. Ang Ginebra down by a point and Shell stubbornly hanging on to a lead. Although 1 point lamang ito, nagagawa nila ang lahat. Terry Saldana faking off Marlo Aquino, and Marlo Aquino stealing from Terry Saldana, ibibigyan ni Jaworski kay Locsin. And Locsin wisely waits for his teammates. Sonny Jaworski, itong first time for Ginebra to take the lead. Kung masushoot nila ito, Sonny Jaworski tumukot, wala. And Terry Saldana for the rebound. 22 seconds left. Ronnie Magsanok. Hindi Eto. nakita niya si Benji, but naririnig niya yung tawag sa bench, last shot. Oo, So punot siya agad. Dapat i-set up nila to for the last attempt, no? At si Benji, kanilang hinahanap dito. They can maintain the lead or even pad it, depende sa tirang to ni Benji. He misses, 2 seconds left. Locsin with a heave, wala. At the end of the first 24 minutes of action, nakikita po natin na lamang ang Shell, 44-43 laban sa Ginebra. At ang naging storya natin para doon sa mga kararating lang sa bahay at nakipagpuno sa traffic sa EDSA o sa kahit anong probinsya dahil akala ko dati ang traffic ay nasa EDSA lang. Pag pumunta ka pala sa iba-ibang probinsya, ba, matindi rin ang traffic dyan. 3-point shot ni Sonny Jaworski, hindi. Ang storya po natin, ang score natin, 44-43. Ang first quarter ay naging quarter ng Shell at ang second quarter ay naging quarter ng Ginebra anchored on Val David. Oo, tama yun. So makikita natin, Marlo Aquino nandito pa rin, hindi pa ipinapahinga ito buong first half at gumpisa uli siya, starting 5 uli siya dito sa second half. Ito si EJ File sa kanyang tira, wala. Over the back, ang rebound ni Marlo Aquino na bitawan niya. At sa buong Pilipinas, makikita mo, coach, no, hindi lamang pag-uusapan ng Ginebra, pero ang PBA in general. Kakaiba yung response ng tao doon at ultimo yung pinakamaliit na barong-barong nakikinig o nanonood ng PBA pagka ganito. Ito ng steal ni Val David. At sa bilis ni Val David, si Joey Guanyo ay parang naglalakad lamang. Tuloy pa rin ang magandang nilalaro po ni Val David na umpisahan ng second quarter at makikita natin na mainit pa rin si Val David hanggang ngayon. At iba rin yung mata ng Sonny Jaworski sa talent. Nakita niya ng Val David at nakita naman ni Marlo Aquino ang tira na yon ni Ronnie Magsanok at ito'y pinutata niya na parang langaw. At samantala naman, nagkaroon ng stepping on the sideline si Val David. Ayun, napatabak. Akala ko pag maliit ang paa mo, exempted ka, hindi pala. Benji Paras from the outside, wala, and Noli Locsin makes sure na hawak niya ang rebound. Ano naman? Val David, nabitaw na ball si Marlo. Ang galing naman ang pasa mo, bata! Yun ang pasa! So, hindi siya nataranta, coach. Oo, at makita natin, baka ang bilis nang mag-mature ito si Val David. Nakita natin yung kanyang judgment. Ayan, no? Yun, nakita niya, nando si Benji Paras na i-drop kagad niya. Ikaw, coach, nakakakita ka na napakaraming talent. Itong i-rate natin, 1 to 10, sa skills nitong Val David, nasa nito dun sa mga guard na nakita mong nagsimula sa liga. Alam mo, in a very short time, he will be around the level of sila Johnny Abariento. Pero siya potential na maging gano'n.
going for this kid. Although minsan nagiging liability nga yung puso niya. Napakatapang ng batang ito. Kaya nga, ang kinument ko siya kanina sa kanyang judgment because usually, dahil sa gigil niya, Titira na siya. ititira niya yung kanina eh. Pero kanina, nakita niya, lumapit si Benji para sa kanya at nalibre si Marlo Aquino. Na-drop niya at na-shoot ni Marlo. Ngayon, pwede pang maging 3-point play. Na-realize niya yung advantage na meron yung Marlo Aquino at kakaibang bata talaga itong Baldavid at sa mga probinsya, lalong-lalo sa Davao, Butuan, itong Baldavid yung pangalan na to, pinagkakaguluhan na ngayon. Tinatanong nga sa akin kung gaano daw kalaki. Sabi ko, maniwala kayo't hindi, halos kasing laki ko lang yan. Pero ibang klase itong batang ito, isa sa mga kinikilalang mga players ng Ginebra, lalong-lalo sa probinsya. Uy, bagsak ng Jaworski, hindi nadali. At naagaw kay Pyle. Ito si Ronnie Magsanok finishing fast break at tama ng ginawa ni Baldavid. Hindi niya na hinabol at baka mag-commit pa siya ng foul doon. Yun naman sa play na yun, napakasigip na ni EJ Pyle at napakarami ng mga nakadepensa sa kanya kaya hindi na niya naiangat yung bola. Maganda sana yung pasa ni Sari Jaworski kumbaga pang-posing sa magazine pero natama sa dibdib ni EJ Pyle. Ito sa gilid si Baldavid, dilaglag sa ilalim. Tumukot si Noli Locsin. At yan, unti-unti, ang mga weapons ng Ginebra lumalabas na dito. Ito na yung inside game nila, Noli Locsin at si Marlo Aquino. At alam mo, pinadali nila ang buhay. Nagpadali sa buhay nila si Baldavid. Sa pagkiklik niya kanina, medyo lumuang ang loob. Kanina nga, nag-uusap tayo, sabi natin yung lack of outside shooting. Pagpasok ni Baldavid, yung penetration ng malaking bagay. Sayang ang pasa ni Baldavid, no? Hindi na naman nahawakan ni Marlo. Alam mo, nakita ko ngayon sa game na to, nagkakaroon ng konting problema si Marlo sa pag-receive ng bola. Dahil marami siyang hindi nakuhang bola na yung mga bola hindi naman napakasama talaga ng pagkakapasa. Pag-uusapan natin yan, I think that has something to do with the strength or ewan ko kung saan, ano coach, dahil kung titignan natin si Marlo, as tall as he is, hindi ito ang pinakamalakas na player na nakikita natin naglalaro. Yung Sani Jaworski. Ito, makukuha niya lang yung lakas ng katawan nitong si Noli Locsin. Maganda-ganda. Libre si Benji Paras. And Benji Paras will slam this home. Walang banta. Alam mo, kung ikaw ang coach doon sa play na yun, magagalit ka kay Benji dahil hindi siya bumaba sa depensa eh. Pero naging blessing dahil naiwan naman siya mag-isa ron at nakuha niya yung long pass na idunk pa niya. Siguro ang sitwasyon ni Coach Tito doon. Benji, diyan ka na lang. Bumaba ka pero diyan ka na lang siguro. Samantalang dito merong foul na nakumit si Ronnie Magsanok on Baldavid. Babalikan natin si Marlo. Hindi na natin nakuha yung chance kanina. Sinabi natin sa early goings na pag-aaralan natin kung anong kailangan i-improve ni Marlo. Obviously, kailangan i-improve ni Marlo ang kanyang lower body strength. Overall siguro, no? Overall dahil sa bangga at sa bugbog na abutin niya, no? At saka sa pag-compete sa ibang malalaki rin na player, kailangan niya is overall strength, upper body, and yung sa kanyang paa. Makikita mo nga yung kanyang paa, walang masyadong lift, no? Walang masyadong lift. Talagang umaasa lang siya doon sa pag-angat ng kamay niya, knowing that he has long tentacles, you know? Parang napagkita yan, sabi nga natin. Pero dito sa larong ito, in order to survive yung PBA jungle, kailangan mo ng konting strength. Like what Jaworski has. Kita mo naman, ha? Sino kung sabi hindi na nakakatalon si Jaworski? Nakakatalon pa ho ito. At ito, magbe-baseball pass to Marlo. And another turnover. Ayun na naman, problem in receiving din siguro yun. Risky masyado. Ito si Benji Paras. Minus 2. Plus 2. Bali, 4 points yung nangyari doon. Pero lamang pa po ng 1 point ang Ginebra. Ito si Noli Locsin, down to Marlo Aquino. At Marlo Aquino ilalagay ang bola. At alam ni Baldavid kung saan niya papasaan si Marlo. Kanina nakita natin yung depensa ng Shell. They were able to contain the inside game of Ginebra. Pero mukhang ngayon, hirap na silang pigilin yung mga big men nito. Samantalang dito umaatake itong si Victor Pablo at yung nagagawa ng Shell kanina, their half-court press, yung kanilang denying yung sweet spots dun sa green painted area, hindi nila nagagawa dito sapagkat nagaganda rin ang pasa nitong si Baldavid. At saka yung pace medyo napabilis ng konti ng Ginebra kaya hindi makapag-focus, makapag-concentrate itong Shell sa kanilang dapat na gawin. Ito si Marlo Aquino, battering Pablo. Para sa Vince Locsin, magsanok for 3. Wala, rebound to Escobar. Escobar, naagawan ng bola ni Baldavid, si Benji Paras. Baldavid atake, nilagyan ni Locsin, ngunit nandun. Itong si
Jojo Lim anticipating that pass. Jojo Lim tumigil. Ilalaglag ang bola sa ilalim ni Benji Paras. And Benji Paras missing the handle. Coach, sino sinasabi ang case of overpassing? Ito na naman ang long pass. Ayun! Marlo Aquino slams one home. Sabi ni Jaworski, hindi ako magkakamali ng 2 ticket. Ito para sa inyo. At saka may foul pa. Ibang klase rin yung sabi ni Jaworski. Sabagay, hindi tatanggal niya sa PBA ng ganito kung hindi sa kanyang tapang. Kahit na nagkamali siya kanina, risking another pass. Pero this time, sabi niya siguro kay Marlo kanina, Marlo, ipasok mo to, kundi ipapaw na kita. At si Marlo po, 5 out of 10 na po ang field goal percentage niya, 50%. After starting with the horrendous 1 of 5. Oo, 1 of 5 siya kanina, pero ngayon nagtuloy-tuloy at 5 out of 10 na siya. Very decent shooting percentage for Marlo Aquino. After a slow start, itong Ginebra has exploded and they're up by 6 points, 56-50. Again, hindi lang yung inside defense lang siya lang nagiging problema ngayon, pati yung kanilang transition defense. Hindi na Nawala. umubra. Oh. Parang nanlamig sila doon sa second quarter. Ito si Jolly Escobar. Walang pag-asa yung tira mong yan. Una-una, wala sa pwesto. Pangalawa, walang confidence. Ito naman, si David, dreaming with confidence. Dinaanan si Lim. At iba yung batang yun, coach. Pagka pumasok sa ulo niya na kaya niya, talagang titirahin ka ng titirahin niya. So, napakaganda nung kanyang shiftiness, yung kanyang first step. Ito, may timeout yata. Right, they need this one, mga kaibigan. 4 minutes still, once timeout. O yan, para sa susunod, alam niyo na kung sino si Coach at saka si Chino. Huwag na kayong magkakamali. Hindi pa may kinamahok ng konti sa ating dalawa. Ito po si Coach Yeng. Kasama-kasama po si Chino Trinidad. At ito pong laro ng Ginebra. Ay bigla pong bumulusok inside pass. Luksin. And nothing Ginebra can do wrong dito naman sa third quarter, Coach. Ano ba talagang what is keeping Ginebra alive dito? Hindi ko malaman, kakaiba. Well, definitely it's a great play of Valdavid. Napakaliit ng butas doon, pero nakita niya, binawian naman ng Shell through Vic Pablo itong Ginebra. Alam mo, sinuklian naman ni Sonny Jaworski ng napakagandang regalo itong si Valdavid. Mula na ipinasok niya ng second quarter, hindi niya na nilabas. Marlo Aquino, using some strength, which we thought na wala na siya, pero yun ang sinasabi natin, Coach. If he had some strength, no, doon sa legs niya, sa sisiw yun, baka isa sinalaksak niya ng todo yun. But with the lack of strength sa kanyang lower body, ayun, napilitan niyang hawiin ang kanyang mga siko, yung mga pantay niya. Ito, 1-on-1, Benji Paras. Ganda ng escape move. Ayun, maganda. Yan ang something that Benji has, no, against the taller guys. Yung kanyang pag-dribble, yung kanyang mga moves na although unorthodox, effective para sa kanya. But we must remember, itong si Marlo Aquino, wala pang pahinga to, no? And makikita natin yan pagdating ng fourth quarter kung talagang meron pa siyang ibubuga. Ito, pasa kay Marlo Aquino. And Marlo Aquino, after lethargic start sa first quarter, has exploded for 16 big points in the ball game. At kung mapapansin mo, Chino, ito si Coach Sonny Jaworski, mula din nung pumasok siya kanina ng second quarter, hindi na rin lumabas. At ang nangyayari dito, dito sila lumamang. Ito si Ronnie Magsanok. Hindi nirespeto ang pagbabantay ni Marlo Aquino. Pinapanda pa yung kanyang layup. Ronnie Magsanok, alam nyo na pagka Ginebra ang laro, patay kung patay si Ronnie Magsanok. Yung kanila pong pagmamahalan sa isa't isa dates back to the year 1990 yata. Matagal na yun. Ito si Dolly Locsin, missing the handle at the turnover. Gusto niya i-drive yun, pero ang problema, nakatayo si EJ File sa harap niya. At saka may iba siyang option. Open si Coach Sonny doon sa may tabi. Pwede niyang i-kick out muna para lumuang-luang yung gitna. Ito si Ronnie Magsanok, pinoprobe yung kanyang partner si Benji Paras, who is posting up. 3 points shot, Ronnie Magsanok. Wala, ngunit Terry Saldana. Nandun para sa rebound. Sabi ni Jaworski, EJ File, ano EJ, natutulog ka? Pero itong si Terry Saldana, hindi mo pwedeng alisin yan sa offensive boards. At yan ang kanyang ikinabubuhay. Si Ronnie Magsanok naman 2 out of 10. So 20% shooting. Nakasama pa ng shooting ni Ronnie Magsanok. Yes, Marlo Aquino being bottomed up. Umatake si Marlo, kanyang left-handed hook, wala. Nagpilit siya ng konti ng nagpilit siya. Kaliwa pa, out of position yung pagkakatira. It's just a 4-point lead for Ginebra. Ito na ang Shell threatening naroon against Jaworski. Ito madalas gagawin ng ibang team, ano?
nakikita nila na merong advantage sa quickness yung offensive man against Sunny Jaworski nila. Atakihin nila. Like in this play, no, nakita nila na-realize ng team na wala si Sunny Jaworski sa bantayan. So, iniwanan nila mag-isa si Naron. And we have a timeout pagbabalik. Magpapatuloy po ang ating third quarter, 3 and 46 left. Lamang ang Ginebra ng apat, 62-58 kontra sa Shell. Well, from the second quarter on, this game has been played in the pace of Ginebra. Kaya lumamang na po ang Ginebra at kontrolado pa rin nila. Oy! Benji Paras wants to slam it home, wanted to slam that home, pero hindi po niya nagawa yan sapagkat nabangga siya. Ngunit Benji Paras showing that he can challenge even the biggest guys na ito. Oo, at sobra-sobra siya ron, no? Oo, lumagpas na nga yung tira niya doon sa rings. Kaya hindi niya nadali yun. But Benji Paras, kahit nung kabataan ito, ng internationalist pa lang ito, nung dinadala niya yung pagyara ng Pilipinas, he was known to play big. He might be 6'5 or 6'5 and a half, pero lumalaro ito para 6'8 eh. 6'7", 6'8 siya. Oo. At may 20 points na po si Benji, 10 out of 15 from the field. So maganda yung percentage niya, kaya lang nagminti siya ng kanyang first foul shot. Second foul shot on the way, and this one is in. Tatlo lamang po ang lamang ng Ginebra, 62-59, and Shell again threatening. At yung pace pa na pinag-uusapan natin, ito yung in-expect natin. Definitely from Ginebra for them to win. They have to move that way, no? At na-control naman ng Shell yun sa start. Pero ngayon, dahil nga sa magandang laro ni Val David at siguro masasabi natin yung kanilang big men na-impose yung kanilang will sa ilalim. Kaya nakokompleto ngayon yung laro ng Ginebra. Ayun, backdoor! Jaworski to EJ File, Jaworski to Val David to EJ File. Maganda ng pagkaka-realize ng pasa ni Jaworski, but still yung paglaglag ng bola ni Val David, hindi lang na-realize ni EJ File yung kanyang pagiging bukas. Ayun, no, ang ganda ng pasa. Pero yung play na yan, nag-materialize yan after the timeout. Na-set up nila at na-execute nila ng mabuti. Kaya magandang ang pagkalabas niyan. EJ File lang ang first free throw, pumasok. At sa punto pong ito, binabati namin yung mga kapatid natin sa Pantang Norte. Naimbag na Ruby, lalong-lalo sa mga taga-Tubigaraw. Napaka-memorable ng lugar na yun para sa amin. 6 points, sayang. Walang palya sana si EJ File sa free throw line. First miss niya. 6-3-59 ang ating score. Mabati mo yung mga taga-norte, yung mga taga sa amin sa Pampanga. Nagpiesta sa barrio namin. Alam mo yung Mayo kasi, puro fiesta yan. So, sa San Miguel, Magalang. Happy fiesta na lang ng May 8. Ako, sayang, hindi tayo nakatibog doon. Dahil hahabol lang kami ni Coach Yeng Giao. Alam mo kung anong masarap dyan sa Pampanga yung nadaanan ko? Yung sisig. Uy! Teka, sa sarap ng sisig. Ang sarap ng tira naman ito ni Benji Paras. Sumising-asing from the outside. Itong si Benji Paras. Umusok po. Alam mo, yan ang gagawin mo talaga. No? Kung malaki ang tumatao sa'yo, make more attempts from the outside. Uy! Kanina pinapakita coach yung video ni Marlo Aquino. Ipinakikita ko paano dinay kanina. Ito yung kanyang puntos. Ngayon hindi siya ma-deny. Although na-deny nila sila kanina sa first half. Dito sa second half, there is no denying Marlo Aquino. Kaya yun siguro yung ginagawa ni Terry Saldana. Kanina tamang ginawa niya eh. Tinulak niya sa labas si Marlo Aquino, hindi niya pinakuha ng bola. Pero dito sa third quarter, second quarter, lalo dito sa third quarter, nakalimutan niya yung tama niya ginagawa. At alam mo nangyari to, nung gumanda yung shooting nila sa labas, si Val David nakapag-execute ng mga fast break. Itong mga malalaking tumatao kaila Terry Saldana, pag dumadrive si Val o kaya natabi sa kanila, obligado ngayon na umangat ng konti yan eh. Doon nalilibre ngayon yung sila Marlo. Kaya nakita natin na from a tight defense dun sa first quarter, nakita ng Ginebra yung mga butas, especially with the entry of Val David. Maganda nga ng laro ni Val David, hindi na nakita ni Sunny Jaworski na ipasok pa si Pido Harencio. Oo, tama. Si Pido at si Hison, hindi na natin nakita. Pati si JV Gayoso. Ito, rebound strength pinapakita ng Ginebra. One shot at a time lang itong Shell. And Sunny Jaworski. Uy! Behind the back. Ito si Wilmer Ong. Wilmer Ong, papapandang tira. He misses his shot. Frontal shot. Bukas na bukas sana. Hindi niya nadali. Peter na doon. Driving. Supalpal! Saan ka pupunta, iho? Talagang hinihintay lang siya ni Marlo dun sa gitna. Hindi po kumilo si Marlo. Hinintay lang yung tira niya. Saan ka pupunta? Dito ka sa kamay ko. Kitang-kita ang supalpal ni Marlo Aquino. And Jaworski. Sige naman ni Marlo Aquino at itong Ginebra stamping its glass underneath laban sa Shell.
Ito ngayon, yung sinasabi nating inside points na talagang ipapanalo ng Ginebra. At yan naman ang ginagawa nila tonight. Nawala yung outside shooting ng Fort Michel. Ito, si Paras. Wala, nag-alam na. Oo. Kumbaga sa pangangailangan na sila magpasyam kung gusto nila makakuha ng ulan dito. Parang ngayong panahon na hindi umuulan. Sa tindi nga ng pangangailangan nila for the outside shots, si Benji na talagang tumitira, sila Ronnie, hindi natin nakitang tumitira. Waldabit, iniwanan si Porfirio Marsan na parang isang estatwa na nakadisplay sa COD. Yung sinabi natin, quick first step, no? Iba yung Waldabit talaga, lightning quickness, ano? Merong, ito, si Waldabit, si Marsan. Supalpal na naman! Nakakarami na itong si Marlo Aquino. At hindi malaman itong Shell kung saan sila titira. Hindi pwede yung loob, pamamatay sila doon. Jaworski, tripping. Ando si Marlo Aquino. Counted pa ang tira. At itong Ginebra, hindi ko malaman kung anong klase mga pako at bakal ang kinakain ito. Kapag game on the line, lumalabas yung tunay na karakter ng team na ito. Well, nag-give up dito ang Shell. Tumigil sila after this sequence. Makita natin, bigla na lang sila nagtayuan dyan. At yan si Marlo, ayan, nakadrive. No? Ang in-expect nila, pumito yung referee. Pero hindi nga pumito at nagtuloy-tuloy ang play ni Marlo. Ito si Marlo Aquino has exploded with 20 points, 7 rebounds, and 4 block shots. At yung tira, wala. Problema pa rin. Oo, problema pa rin ang kanyang foul shooting. Wala sa loob si Ronnie Magsano, coach. Is conspicuously absent dito sa ating third quarter. Well, masabi natin siguro medyo disappointed si Coach Chito dahil ang tinatao niya kanina si Valdabid at si Valdabid naman Kinain siya sa buo. medyo, no? Sasabi natin kaya nagka-try ngayon ng ibang options. Tulad nito, hindi pa rin niya ipinasok si Ronnie Magsano, pati sent in Romel Santos para bigyan ng konting buhay itong Formula Shell na mukhang hindi malaman kung saan pupunta. Wala silang direksyon. Like this one, walang pag-asa yan. Buti na lang nandun si Terry Saldana na pinutakte sa ilalim ng Ginebra. Benji Paras, wala pa rin ang kanyang tira, and Wilmer Ong for the rebound. At wala nang magagawa itong Shell kundi panoorin na lamang. Ang tira ni Marlo Aquino as we end the third quarter, lumagpas. So after 3 quarters, ang Ginebra buhay at umuusok ang ilong. 71-61. Patuloy po ang ating aksyon at makikita nyo kung saan quarter pinatay ng Ginebra ang Shell, yung third quarter. Oo, at ang lamang po ngayon ng Ginebra ay 10 points na. So talagang dinominan nila yung third quarter. Wala na, talagang inalap na lahat ng ibinabato ng Formula Shell. And some changes by Ginebra. Siloksin ngayon against Benji Paras. Binangga ni Benji. Offensive foul ang itatawag. Sumide step doon. Pero offensive foul ang tinatawag. Noli Locsin tried to evade in-evade niya na nga itong si Benji Paras, but was called for the offensive foul. Ito, tingnan nyo. Side step. Binangga ba niya nung una? Alam mo, may pagka-mistiso pa rin no? May pagka-mistiso pa rin. Dahil sumaside step ka sumaside step pero hindi niya nakuha ng buo. Ito, nasupalpal ni Wilmer Ong sa pagbabalik ng aksyon sa live si Victor Pablo. At ito, susubok naman itong si Lago na nakadikwatro sa ere. Hindi pwede yung pang carnival na tira dito sa ganitong laban. So nawala talaga yung deliberate offense ng Shell. 3-point shot, wala. Yung Benji Paras in control of that rebound. Ito si Romel Santos. Ang problema niya, hindi malaman kung saan pupunta ng direksyon. Abanda ni Benji Paras, and he is keeping Shell alive dito sa quarter na ito. Ang problema lang, sabi natin, wala siyang partner. Siya lang mag-isa. Actually ngayon, ang umuopensa para sa Shell team at wala na ibang options or choices itong Shell team kung sino pagdadala ng pagkukunan ng kanilang puntos. Si Benji lang talaga ang kanilang nakikita dito sa aksyon na ito. At ito rin ang isang problema ng Ginebra. Pero silang tendency to watch the action evolving. Ito, ang offensive rebounding might. Ginamit na naman ang Ginebra at tukot sa ilalim ng Marlo Aquino. Going back, it's fortunate na nakascore dito ang Ginebra. But panoorin natin minsan yung kanilang set pattern. Nanonood sila sa bola. May tendency nga, paminsan-minsan talaga na nawawala yung concentration mo, mapaparnood ka sa bola. Samantala, kahit wala naman silang nagagawa sa kanilang mga movement, hindi naman matinag sila ng Formula Shell. Ang Formula Shell has to wake up in this quarter. Kung hindi, mga patay sila dito. Benji Paras with a running hook, ipapasok ang kanyang partner. Ano ba nangyari dito kay
Ronnie Magsano, coach, ito sa ball game. Ito, he has a non-end lead practically in his ball game. Nangyari yan nung biglang ma-dominate ni Valdavid ang opensa at si Valdavid ngayon ipinahinga ni coach Sonny Jaworski, which is a good move, no, dahil that will keep him fresh. At 10 naman ang lamang nila, kakailanganin siya sa last few minutes yung winning time. Winning time. Magsano for a 3-point shot. Wala. Talagang malamig na. Si Ronnie Magsano, Victor Pablo to Magsano. Naghahanap ang Formula Shell desperately for somebody who can shoot, who can provide them the points. Wala silang makita. Ito si Lago, bibigay kay Benji. Benji, ipinasa dun sa fan sa ilalim. Yun ang talagang sign of a team that is lost. Well, alam mo nangyayari dito, itong Shell is looking for the referee's calls, no? But if you don't get the calls, you should keep on playing. You don't lose your concentration because that's really part of the game, especially when you play Ginebra. Maraming distractions talaga yan. Alam mo, coach, yung sinasabi mong yan, basically, yung sinasabi ng mga coach din sa mga intercolor. Talagang yun pala ang fundamental ng laro. Palagi mong ginagawang palusot yung referee pero hindi pwede mangyari yan. Talagang kailangan kumahiyog ka kahit anong referee, kahit anong sinong nagre-referee sa inyo. Kahit anong sama ng tawag, well, alam mo, mahirap gawin talaga dahil nandiyan din tayo sa pwesto niya pero wala ka ibang magagawa kung hindi yun. Lago, fall away, wala. At eto na. Pasa ni Locsin. Buti na lang nandun si Lago. Marlo Aquino diving for the ball. And Marlo Aquino fighting for that one. Akala ko isushoot niya. Montik na. Isushoot niya na sana yun. Dapat isinute na lang talaga. Benji Paras titira against JD Gayoso. At one hustle ni Marlo Aquino. Dumive siya sa bola. Again, Marlo Aquino, walang relief pa to, ha? At siya ang tumatakbo sa fast break. Walang pahinga. This guy averages 42 minutes per ball game. Yun ang kanyang average playing time. At tignan ninyo, against a smaller guy, diving for the ball. Gusto niya nang itira. Pero nakita niya, malayo-layo siya sa ring. So ipapasa niya sa likod. Naghanap siya ng kakampi, pero ang dumating po si Benji Paras. Si Benji Paras ngayon, naipasok naman yung kanyang unang foul. Ito, for the first time, a relief. Ayun. Unang-unang pagkakataon. Magpahinga si Marlo. Siguro tama-tama yung tatlong hinga. Pasok na naman. At ang winning time niya, sasabihin natin siguro, is around last 5 minutes of this game. So, makakapahinga pa sila ng konti. But yung winning time niya might come early on for Ginebra pag hindi gumising itong Formula Shell. Well, they're making some moves. Nag-apply sila ng call-out pressure sa inbound pa lamang ng Ginebra. Alam mo, yung 10 points na yan, napakadaling kunin yan. Kung tutusin mo, 2 points na yan, quick baskets, nandiyan ka na naman sa laro. And with a little 3-pointer in Ronnie Magsano, posible lahat dito sa ball game na to. Posible. Kailangan wag matulog itong Ginebra. Hindi nga matutulog ito. Dahil daw si Benji si Benji Paras, sinisilip si EJ File, bigla naman tumira si EJ ng pabanda. Ay, may halo ng buhay na sintirang yun. Running shot pa. Ito si Lago, nakawala sa gilid, palutang na tira. Wala, hindi confident yung shot niya, coach. Yun ang nawawala dito sa Shell ngayon, yung kumpiyansang tira, parang parating alanganin. At ang depensa naman ng Ginebra, jumping on everyone. Ito si Benji Paras, kinaliwa niya, wala pa rin. Bateri Saldaña, supal pa sa ilalim. Hindi talaga makakuha ng decent shot ang Formula Shell dito. Titingnan natin yung shot blocks natin at napakalaking disparity nito, coach. JB Gayoso pabanda, Ronnie Magsano for the rebound. Hindi makakonvert ng decent shot ito Formula Shell. Alam mo, dapat mong gawin, pag na-rebound mo, ilabas mo na lang ang bola Wala pa rin. Mahirap pumalo up kung nandyan yung mga 7-footers. Ronnie Locsin. Nako. Chance for a 3-point play. Dinalikuran siya. Itong si Terry Saldaña, and slowly, the world is crumbling on Formula Shell. He's saying Formula Shell. Kailangan nyo ata ng kaping barako. Inumin nyo na yan ngayon. Nadali po ng Ginebra ang kanilang 3-point play at puntahan natin ang Formula Shell, coach. Ikaw nasa kalagayan ni Chito Narvasa. Saan ako nagkamali? Bakit ganito? Nagkanta ng umpisa ko, hindi ko na-sustain. Well, commanding lead na itong Ginebra ngayon. Ang nangyari dito for 1.5 quarters, yung game plan ng Shell, na-execute nila. No? Pero ang nangyari, nung second half, nung second quarter, pumasok na itong Valdavid. At kung si Valdavid ang nakapag-dictate ng tempo, nakita natin, nung first half, masama rin ang laro ni Ronnie Magsano. Ni Ronnie, no? On the other hand, Marlo Aquino, same thing. At ito pa ang isang problema. Ang hustle ang pag-uusapan, coach. Mukhang out-hustled, no?
Oo. dito. Mas gusto, mas gutom. Tignan mo yung Blacks, 9-1, no? Still 7-2. Ito, konti lang ang diferensya sa rebound. 42-39. Pero ang nangyari doon sa follow-up ng Shell, saka higilan nila na ma-follow up agad, hindi nila inisip na merong ibang option dyan eh. Instead na i-follow up mo doon sa mga matatangkad na tao na yan, i-kick out mo lang ng mga isa, dalawang pasa, meron ka isang open shot dyan. Ang nangyayari, isang kung sino yung taong nagbababa ng bola, siya ang napapatira. Parang laro yan sa interchinelas eh. Di ba pagka naka-rebound ka, gusto mo shoot. Shoot ka ng shoot. Ang problema, nakakalimutan ko na yung laro. Apat ang nakampit dito. At ang yun nga, sinasabi natin, game plan ni Coach Chico Narvasa kanila is to keep this game a defensive game. Ang nangyari, naging fast game, no? Which favored the Ginebra, naging big man's game, which also favored Ginebra. At ng factors pointing to a Ginebra route dito sa game na to. And unless kumilos itong Formula Shell, Dapat ngayon na. goodbye sila. Pero hindi sila ang kumikilos eh. Itong Ginebra ang kumikilos with this steal and a completion of a fast break by Noli Locsin. Oo, ito nagiging offensive game na nga. Fast break game, tapos inside game. One field goal lang sa quarter na to ang Shell. No? At tayo'y almost halfway through. We have 6 and 20 left. Again, we should mention something also about the defense of Ginebra. Na-limit nila sa one field goal. Itong Shell. Alam mo, sinasabi nila na itong Ginebra, itong team na to na least ang concern about defense. But in this game, I guess they did their homework. Malay ko, binasa nila yung column ni Ginito kanina. At ginawa nila. Hindi talagang, no, seriously, itong Ginebra did their homework. And they would like to prove something on they're not out of this league and that they can still win games. Napakalaking bagay ng ipinapakita nitong Ginebra dito sa game na ito. Patang Shell after a start that we thought na talagang pan-championship caliber ng team. Nang damit po. And a 3-point shot by Tito Harencio. At dito, hindi na natin malaman kung anong klaseng gagawin itong Formula Shell para pigilan ng Itong Ginebra. Shell napako sa 65 points. Kanina pang 8 minutes 35 seconds sila rito. Hanggang ngayon, dyan pa rin sila. Ayun! Na-break nila kay Team Pablo. Matapos ng napakatagal, pero ano ba itong bubunuin nila? 19. Puntos pa. 2 out of 12 pa lang ngayon ang Shell from the field. Napakababang shooting percentage. Again, sabi natin, it's a matter of confidence. Parang nawala yung kumpiyansa ng Shell na tumira. Ng lamig and to think, coach, hindi pa pinapasok dito ni Sunny George Kimuli, si Val David at saka si Marlo Aquino. So problem. Parang ni Coach Basa, he has 5 and 27 to do something. Magpapalik po kami. Pinanonood po ng buong Pilipinas ang laban ng Shell at saka Ginebra at dito po sinusubukan coaching ng mga tao na makapasok dito sa Araneta kahit kakapiraso lang pwede magkasya sa atin dito. Alam mo, pagka Ginebra, pati ako namang problema na ticket. Ako nga, bigla yung mga kaibigan ko na hindi ko kilala, buhay pa eh. Nabubuhay bigla lahat yun. Sabi ko nga, di bali sa susunod, magpapa-imprenta ako ng ticket. Bahala na lang kayo paano ko papasok. Pero yun po ang magic ng Ginebra. At dito sa labang ito, mabalikan natin. Pagtuunan natin ang pansin ng tutunan ng Shell. Itong team na to, definitely has all the armaments. Kung meron silang napakaraming gasolina pa sa kanilang tangke, ang problema, yung makina nila, yung cambio nila, mukhang lahat mukhang kinalawang. Oo, ang problema rito, one main reason is the tempo of the game has turned out to be Ginebra's tempo. At yes, coach, so nakita mo yung tempo na yun, yung sinasabi natin kanina. Na-dictate na ng Formula Shell yung tempo. Bakit pinabayaan pa nila? Mahirap sagutin. Mahirap sagutin. Pero individually, no, bigla kasing siguro hindi rin ini-expect ng Shell na Val David can play that well, no, and Nabulaga, kumbaga. dominate a game for at least a portion of it, no, this is second quarter. Kaya nabulaga sila at from then on, alam mo, pag rumagasa itong Ginebra, ang hirap sa lubungin nito, ang hirap na pigilin ito pagka rumaragasa na itong Ginebra. Ito na nga nangyari. Benji Paras shooting his free throw and the only guy keeping Shell alive is Benji Paras. But still in control of this ball game is Ginebra. A steal. At sabi ng referees, teka, stepping sa sideline si JV Gayoso. So mananatili sa Shell ang bola. May pagkakataon na naman silang umiscore dito. Oo. And they would need 3-pointers, not just ordinary 2-pointers. Malaki-laki ang lamang. Ayun, umaten.
Ayun, unang 3-point shot, pero sabi stepping daw ang tira na yun ni Ronnie Magsanok. So it's just a 2-point shot. 71 ng Shell, 86 ang Ginebra. Kami po ay magbabalik after this timeout. Almost a bubble by Wilmer Ong dito sa pagpapatuloy ng ating aksyon. 86 ang Ginebra, 71 ang Shell, 4:55 left in the ball game. At inantabayan ay naiiyakan namin kayo sa ating second game. Makikita naman natin ang pagsasagupa ng Pure Foods at saka Alaska. Makakasama nyo ang ating mga kasama si Noli Iala at saka si Mr. Hanson. Rebound, Noli Locsin pa rin. And a foul by Benji Paras. Given up Benji Paras. And Noli Locsin parang tigre dito. Kung titignan natin dito, mas may desire ang Ginebra manalo. Well, doon lang sa instance na yon ang nangyari doon. Second shot na naman yan. So it's another rebound credited to Ginebra. Follow up. At makikita natin, nakatayo nga doon yung mga Shell players. Pero walang kumukuha ng bola. Walang sumusugod sa bola. 4:38 left in the ball game. 86 ang Ginebra, 71 ang Formula Shell. Gayoso, pinaalis si EJ File. Tumawid si Marlo Aquino, nakapapasok sa ball game. Ang ganda naman ng pasahan na yon. And that play was made possible nung crossing ng dalawang malalaking tao. Oo, talagang executed yung play na yon. Kumbaga, naka-dinumero yung play na yon. Benji Paras looking for Magsanok. Benji Paras, hirap na hirap, but still, ito naman ang wala kang masasabi kay Benji Paras. Kahit lamang na ng 20 ang kalaban, napapakamatay para sa iyo yan. Oo. Pero they have to bleed for their points. Ito namang Ginebra, mas madali yata pumuntos para sa kanila. Ito, PPC EJ File, 3-point play opportunity pa. Napakadali. And Benji Paras picking up his fifth personal foul against EJ File. Brimming with confidence itong team nito. Makita natin si Benji Paras halos labasan litid niya para makascore. Itong si EJ File, isang turnaround shot ando na. Napakadali ng basketball sa kanila pagka ganitong mataas ang laro sa team, no? Lahat sila pwedeng tumira. Alam mo, manghihinayang ka kung ganito nilalaro ng Ginebra. Ang itatanong mo, bakit hindi makarating ng championship, no? Isang palaisipan. Ayun, nakakita tayo ng isang joke pang tira dito kay Peter Maron. But they will need a lot of those kung gusto nilang humabol pa dito. 3:47 left. Pido Harencio, matake, binigay kay Marlo Aquino. Marlo Aquino losing the handle. At foul ang itatawag ni referee Ilagan. Ito yung larong gustong-gusto ng Ginebra. Itong run and gun, go type of game. Kaya habang nagpe-press itong Shell, lalo namang nagugustuhan ng Ginebra dahil full court, parang open court basketball na talaga. Yun ang type ng Ginebra. Yun ang isang talagang doon nagtatribe yung kanilang talent, no? Doon bumubuhos. Sayang ang Formula Shell, no? Tulad ng sabi namin, early goings, they were the team to beat dito sa game na ito. We thought na talagang na-establish na nila yung kanilang superiority, but all of a sudden, second quarter, third quarter, at itong fourth quarter has been all Ginebra. Ronnie Magsanok, nakapag-fish ng foul from Harencio. At si Harencio, pinababayaan lang si Coach Sonny Jaworski maglaro dito. Si Valdepin, pinagpapahinga niya sa loob. Wala din sa bench, no? Nasa loob muna si Pido Harencio. Itong Shell, nakita natin kanina nung nilamangan sila ng Ginebra, medyo nanlamig, no? At ang sinasabi ko lang is they don't have anything to be ashamed of. Nandito na sila, laban nila bawat laro, kaya nila ilaban hanggang kaya nila. And whether or not they make the finals or not, nandito sila. They're right within their target naman na pinag-uusapan nga natin kanina na nasabi sa akin ni Coach Chico Narvasa. Nandito na, hindi na rin sila dapat mahiya sa kanilang performance, no? Pero sayang, no? Kakahinayang if you're a Shell fan at talagang ikay tagabantay ng Shell, ando na, no? Ang ganda na ng simula nyo. Tiglang hindi nila naituloy. Well, yun ang mga growing pains siguro. Growing pains, tama. Kasama yan talaga sa paghahanap ng championship. Will be more mature the next time. Samantalang ito namang si Ronnie Magsanok, talagang sinusubukan pang kapawasan at sa lamang na yan. 3:34 left. Ito si Marlo Aquino throwing a pass. Well, that's again. Nakuha ni Noli, papapanda ni Noli. At Noli Locsin, talagang nagpapakamatay dito sa laban na to. At kahit na nakita niya na napakalaki ng lamang nila, he was still fighting for that rebound. Ayaw niya magpatalo. Kaya mapapansin mo, ang pumapass break dito, yung mga malalaki, hindi yung mga mabilis na maliliit. Ito, tingnan niyo yung Noli Locsin, no? Talagang lahat ng rebound, ang mentality niya, akin ito. And another day at
the office para kay Noli Locsin, ano? Double-double na naman. Double-double. 12 points, 13 Alam mo, last game nila sa San Miguel, si Noli nakapagtala ng isang triple-double for the first time in this conference. Hindi natin nabanggit kanina yun, pero ngayon double-double na siya agad. Kita natin ngayon yung paglitaw ng laro ni Locsin. Hindi katulad ng mga last 2 years na basically Noli Locsin ng Ginebra. Ngayon, pwede na siyang, teka muna, ito sila Marlo, dito muna ako sa likod, dito ko papatayin itong mga to. Nawala yung attention sa kanya. Oo. But naging naging beneficial para sa karir niya. Samantalang ang tira na yon, nakuha ni Valdavid, and Valdavid, really, the guy for Ginebra dito sa game na to. He turned it around. Ito na, wala nang depensa ang Shell. Wala na, sumuko na. Oo, I think for pride's sake, kailangan siguro ilaban pa rin nila. Sumuko na sila dito, nangayaw. Kumbaga sa boxing, umayaw na. Sa dami ng inaabot na bugbog. At nakita mo, si Marlo Aquino pa, tinalo si Benji Parasto sa huling yon. Ito, bibigi Benji, and Benji ilalagay ang bola. But still, a big, hindi man niya kapag-dent yan ng kahit na piraso. It's a big lead for Ginebra, 94-79. Pinse, Uy, wala Ito na pa, Nova. Papapansin natin din na ang score ngayon 94. So it might go up to 100. Ang sinasabi natin kanina, ang Ginebra Chino, basta umabot ng 100. Malaki ang chance na mananalo sila. Parang 60% of the time, Oo. nananalo sila if they go beyond 100 points. Oo. Kung hindi ako nagkakamali doon sa 10 games na kanilang nilalaro, yung huling minonitor ko. 6 out of 10. Tama, 60%. O yun, dali palang kwentahin. Magaling rin pala ako sa mat paminsan-minsan. 2:25 left in the ball game. Eto.